Alam mo ba yung silent killer ng church relationships? Hi there mga mahal kong kapatid sa Panginoon, Pastor Ariel here. Pag-usapan po natin yan kasi may nagtanong po sa ating mahal na kapatid. Ito po yung sabi niya, may mga church members din po, sabi niya, na karamihan ay mahilig umutang ng hindi nagbabayad. Kaya yung iba po na lumilipat po ng church. Ano pong masasabi niyo dito? Ayan, so mahal kong kapatid, let's talk about it. Unang-una po, maging malinaw po tayo wala naman pong masama sa pangungutang. May mga pagkakataon po sa buhay natin na talagang kailangan na kailangan natin. At kahit sa Biblia po, may prinsipyo po ng pagpapahiram at pagtulong po sa mga nangangailangan. Kaya kung pag-uusapan po natin yung utang, hindi po tayo dapat manghusga, no? Wala pong masama sa pangungutang. Okay? Pero ito po ang dapat nating maintindihan. Ang dinidiin po ng Biblia ay hindi pag-uutangan, kundi pagtutulungan, mga mahal kong kapatid. Okay, during the early church, yung kultura po nila, hindi pahiram ka muna, bayaran mo ako. Hindi ganon. Kundi, kung may kailangan ka, tutulungan kita. Meron pong malasakit, may pagkakaisa sila, makikita natin may responsibilidad sila sa isa't isa. Kaya ang tunay po na diwa ng church o katawan ni Kristo ay hindi po sistema ng utang, kundi sistema po ng pagtutulungan at pagdadamayan. Ngayon po, pagdating naman po sa loob ng church, no, kailangan po ng wisdom dito kasi totoo po, marami pong nasasaktan, marami pong nawawala ng tiwala kapag yung isang tao po paulit-ulit na nangungutang tapos hindi naman po nagbabayad o kaya wala pong maayos na usapan, nananahimik o parang nagiging normal na lang yung ganyang klaseng ugali. Pero alam niyo po ba, hindi lang po yan issue ng pera, issue yan ng karakter, ng integrity at ng relasyon. Ang matindi pa rito kapag mismo ang pastor or leader, okay, na nangunguna sa pangungutang sa mga members. Hindi dahil kasalanan po yan, kundi may epekto po yan pagdating sa kredibilidad po natin bilang pastors and leaders sa ating paglilingkod. Kapag ang pastor or leader po ay may ganyang pattern, nawawala po yung tiwala ng tao sa atin, nagiging awkward po yung relasyon natin sa kanila at minsan nasisira po yung pananaw ng mga tao pagdating sa ministry. Kasi tinawag tayo ni Lord pagkatapos ang gagawin natin, mangutang sa members. Parang hindi po nagiging maganda yung ating pong testimonya. Although, there's nothing wrong sa pangungutang, mahal kong kapatid. Don't get me wrong. Wala pong masama doon. Pero kapag nagiging gawin na ng ating buhay yon habang tayo naglilingkod, hindi po nagiging magandang patotoo yun, mahal kong kapatid. Sa aming sariling setting, lagi kong sinasabi ito sa mga kapwa ko, pastoran and leaders, kung may pangangailangan ang bawat isa, lumapit kami sa isa't isa sa mga pastors and leaders din. And we're there na magtulungan. Pero pagdating po sa mga miyembro, hanggat maaari, mga mahal kong kapastoran kapatid, iwasan po nating umutang sa kanila. Hindi po dahil bawal o masama, kundi dahil meron po tayong iniingatang magandang patotoo. Pinoproteksyonan po natin yung ating kredibilidad bilang tinawag ng Panginoon at huwag po masira yung tiwala ng tao sa atin. At sa mga miyembro po naman, malinaw din yung panawagan na ito. Okay, maging sa'yo, if you're part of a church family, maging responsible po tayo na kung uutang ka, magbayad ka. Huwag gawing lifestyle yung pangungutang. Tulad na banggit ko, hindi lang po ito usapin ng pera, kundi ito po ay usapin ng integridad po natin bilang mga Kristiyano. Ang church po, hindi siya lending institution. Ang church po ay family. Kaya sa tunay na family, hindi mo tinutulungan para mabaon ka sa utang o mabaon siya sa utang, tama ba? Tinutulungan mo para siya makabangon sa pagkakasadlak. So, in the end, hindi po masama ang umutang. Pero sa loob po ng church, mas mataas po ang tawag na maging malinaw po tayo sa pagtutulungan, maging responsable po tayo sa pananalapi. Ingatan po natin yung tiwala ng isa't isa. Kaya sa end po, hindi po masama ang umutang. Pero sa loob po ng church as much as possible, mas mataas po dapat yung tawag, maging malinaw po sa atin na it's all about helping one another. Maging responsible po tayo sa pananalapi. Ingatan po natin yung tiwala ng isa't isa. Because in the end, nasisira po dyan yung relasyon dahil sa utangan. Kaya ingatan po natin ang ating mga patotoo bilang lingkod ng Diyos, disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, at kapwa manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. So once again, before I end, wala pong problema sa pangungutang. Okay? And this is one thing that I learned, from my late grandmother at maging sa aking mga tiyahin, okay? Na as much as possible maging sa family, Hindi dahil madamot ka. Tumulong ka na lang, pero mag-utangan as much as possible. Pero siyempre may mga pagkakataong kailangan talaga na natin humiram. Pero as much as possible, maging ako rin na naranasan ko rin mangumutang, manghiram. Pero our goal is really to pay for it at huwag kang manahimik. You reach out to those people na meron kang kailangang isettle. Once again, Pastor Ariel here, reminding everyone to stay shining and remain amazing.